Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid ko po sa ating Panginoon. Purihin po ang ating Diyos. At tayo po'y magbulay-bulay ng kanyang salita. Sa Joshua chapter 1 verse 8 ay sinasabi po ay ganito: Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayin mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Ang title po ng ating pag-uusapan ngayon ay Pagpapala sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Muli, magandang araw sa inyong lahat, mga ginigilig ko, mga kapatid ko po sa Panginoon. Sino po dito ang may gustong maging matagumpay sa buhay? Lahat tayo, di po ba? Pero minsan, success na tinutukoy ng mundo ay ibang-iba sa success na gusto ng Diyos para sa atin. Sa passage natin ngayon sa Joshua 1:8 ay nagbibigay si Lord ng napakalinaw na formula. Pagbulay-bulayan at sundin. Ang resulta, tagumpay at kasaganahan. Bago tayo dumiretso sa mga punto, hayaan ninyo pong ikwento ko ang isang istorya ng isang batang lalaki na nagtanong sa kanyang lolo. May isang bata na lumapit sa kanyang lolo habang nagbabasa ito ng Biblia. Lolo, bakit araw-araw kang nagbabasa ng Bible? Hindi mo pa ba kabisado yan? Anak, gusto mo bang malaman kung bakit? Kumuha si Lolo ng lumang basket na ginamit nila sa uling. Inutusan niya ang bata. Pakiigib nga ng tubig galing sa ilog gamit ang basket na ito. Ginawa ng bata, pero pagbalik niya, ubos na ang tubig. Paulit-ulit siyang inutusan pero laging nauubos ang tubig. Sa huli, ang sabi ng bata, Lolo, hindi po pwede. Hindi kaya ng basket. Sabi ng lolo, tama ka. Pero napansin mo ba kung gaano kalinis ang basket ngayon kaysa kanina? Ganyan din ang salita ng Diyos. Kahit hindi mo agad kabisado lahat, araw-araw mong mababasa nito, nalilinis ka, binabago ka at inihanda ka ni Lord para sa success na ayon sa Kanya. Tingnan po natin ang ilang mga punto sa ating talata na ating binasa. Una po ay, huwag mong kaligtaan basahin ang aklat ng kautusan. Read the word. Marami sa atin, busy, laging may ginagawa. Pero, ang tanong, may time pa ba tayo para sa word ni Lord? Kung araw-araw kang kumakain ng kanin, pero hindi mo pinakakain ng kaluluwa mo, ng salita ng Diyos, paano lalakas ang spiritual mong katawan? Pwede kang mag-set ng kahit 10 to 15 minutes kada araw, morning o gabi, basta tuloy-tuloy o consistent. Huwag mong kaligtaan, kapatid, na basahin ang aklat ng kautusan. Ikalawa, pagbulay-bulayan mo yan araw at gabi. Sa English po ay meditate on the word. Hindi lang ito basta
Basa, ito ay pagbubulay-bulayan. Ibig sabihin, iniisip, nilalagay sa puso, iniugnay sa buhay. Ang salitang bulay-bulay ay nangangahulugan ng deep reflection. Parang pagnguya ng pagkain hanggang sa ito'y tuluyang natutunaw at nakukuha ang sustansya. Tanungin mo ang iyong sarili, ano ang sinasabi sa akin ng talatang ito? Paano ko ito may sasabuhay ngayon? So ganyan po pwede natin gawin kung papaano tayo magbubulay-bulay ng kanyang salita. Ikatlo, sa talatang ating binasa, upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Obey the word. Ang tunay na pagbabasa at pagbulay-bulay ay may bunga. Ang tawag dito ay pagsunod. Hindi sapat na alam natin ang salita, kailangang isabuhay natin ito. Sabi nga ng Santiago 1:22, huwag lang kayong maging tagapakinig, kundi taga-tupad ng salita. Kung sinasabi ng Diyos na patawarin, ay di patawarin. Kung sinasabi niyang magbigay, sundin natin siya kahit mahirap. So anong resulta ng ginagawa natin? Sabi doon, sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Purihin ang ating Panginoon. Mayroong biyaya at pagpapala sa pagsunod, pagbulay-bulay ng kanyang salita. Ito ang pangako ng Diyos. Ang taong nakaugat sa kanyang salita ay hindi magiging successful. Kung magiging align sa purpose ng Lord, hindi ito laging pera o posisyon, kundi kapayapaan, kalinawan at tunay na kagalakan. Yan po ang katotohanan, hindi lang puro pera. Yung payapa tayo sa ating buhay, yung pong maliwanag ang ating direksyon, wow, napakaganda po nun. Tiyak, mararanasan natin ang pagpapala ng Panginoon. Ganun pa man, kahit material na bagay, pinagpapala din tayo ni Lord. Kaya nga sabi niya ganyan, siya na mayaman ay naging mahirap upang tayo ay managana. John chapter 10, letter B, naparito siya upang ang tupa ay magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya nga, mga kapatid, nais ng Diyos na magtagumpay tayo. Hindi lang sa panlabas, kundi lalo na sa loob. At ang susi ay simple lang. Maging tao ng salita ng Diyos. Araw-araw, kaunti man, basta tuloy-tuloy, isinapamumuhay natin ang ating napagbulay-bulayan sa araw-araw. Salamat sa Diyos. Nawa, lubusan tayong pagpalay ng Panginoon sa ating mga napakinggan at kumintal sa ating mga puso nang sa ganon lakaran natin ito. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong salita na nagbibigay ng liwanag at direksyon sa aming buhay. Turuan mo kaming mahalin ito, basahin araw-araw, pagbulay-bulayan ito ng may bukas na puso, at higit sa lahat, sundin ito ng may pananampalataya. Lord, nais naming maging matagumpay ayon sa iyong kalooban. Kaya hinihiling namin ang iyong presensya at gabay sa bawat hakbang. Pinupuri ka namin at itinataas ka namin sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Magandang araw po muli sa inyo lahat.